Sabi ni Miguel Lopez de Legazpi sa hari ng Espanya, sinulatan niya, sabi niya, I beg His Majesty to send some of His aid. Padalan niyo na kami ng ayuda. Bakit? Because kailangan niyong malaman, it is worth knowing, and so that Your Excellency may understand that God, our Lord, has waited in this place. Ang Diyos, huwag mong lilimitahan. Kaya niyang ibigay sa'yo. Pero kaya niya, alam niya rin kung kailan ka niya hindi bibigyan at pagbibigyan. Pero ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, magpasalamat ka. Ito, usapang totohanan, real talk. Pag hindi na naningil yung mga eskwelahan na yan, may ibibigay pa sila? Sa mga scholar nila na 20% ng populasyon ng Lasal halimbawa, you cannot give what you do not have. It's showtime! Narito po tayo ngayon sa Rizal Park, Luneta, sa mismong pook kung saan binitay ang mga paring Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang mga relihiyoso po sa Pilipinas ay nag-alay din ng pakikibaka ng kalayaan para sa ating bayan. Panoorin po natin ang ikalawang bahagi ng aking presentasyon sa Lay Formation Center ng Maynila. Sakripisyo, San Lorenzo Ruiz, ang ating mga halimbawa sa simbahan, sumama sa mga Dominikano, napasama, aksidente, di ba? Pupunta pa lang Japan, sa Japan maigpit. O, nahuli sila ngayon. Tapos tinorture sila. Siya yung laiko. Laiko yan. Yung mga Dominikano, nanghihina na ng loob. Siya, nanghihina na rin ng loob. Nilalagyan ka ng pako, hindi manghihina loob mo. Sa daliri, nilalagyan ka ng pako. Manghihina ng loob nyo. Tara, ano na tayo? Magsinto na tayo. Magsinto na tayo, mabubuhay tayo. Alam mo, di mo masisisi yung mga nagsinto eh. Oh. Pero ito, sabi niya, nanindigan. Kahit ako'y may 1,000 buhay. 1,000 buhay. Ibibigay ko lahat sa Diyos. So, anong ginawa sa kanya? Anachurushi. Ano anachurushi? Binaligtad. Nilagay siya dun sa butas, binaligtad siya. Pumusugat na siya nun, sinugat-sugat siya. Bababa yung dugo, tsaka lahat ng tubig dun sa ulo niya. 3 araw siyang bago namatay. Nagpupuri pa sila sa Diyos. 3 araw bago namatay. Napakasakit ng 3 araw kang ganun. Pero pinakita nila, sakripisyo. Pedro Calungsod, di ba? Nagsakripisyo siya para kay San Vitores. Padre San Vitores, so sila'y nilusob ng mga Chamorro sa Guam. Pinagtatanggol niya yung pare, napatay din siya. Kabataan yan, si San Pedro Calungsod. Bisaya. Kaya may template tayo ng kabayanihan na hindi warrior, pero nagsakripisyo. Martyr. So, nagkaroon tayo ng isa pang template ng kabayanihan, yung nagbigay ng buhay. Rizal. Ninoy Aquino. Kaya sila, Kaya sila, ginawang bayani ng bayan. 1945, February 12, sabi ng mga Lasal brothers noon, mga foreigners sila, mag-stay tayo dito, kahit nandyan na yung mga Amerikano, kahit nandito pa yung mga Hapon, kasi may mga taong kasama tayo dito na nag-shelter sa atin, alagaan natin sila. Sabi ni Duerte, Miguel Duerte, yung Archbishop of Manila, lumayas na kayo dyan, uy. Punta na kayong Baguio, magkakagulo. Ay, hindi namin maiiwan, Archbishop, yung aming mga tao dito. Anong ginawa? Anong nangyari sa kanila? Nilusob tuloy sila ng mga Hapones. Pinagsasaksak, pinagpapatay, binabayoneta. Alam niyo yun, yung bayoneta, di ba? Sinasaksak sila. Tapos unti-unti silang pinapatay, pinagtatawanan pa sila ng mga Hapones. Pero ibinigay nila yung buhay nila eh. Kinikilala namin sila yung martir ng Lasal. Yung pare na buhay, si Crossgrave, Father Crossgrave. Pagbangon niyang ganyan, kasi bumalik pa yung mga Hapon eh. Bumalik yung mga Hapon eh, sinigurado lahat patay eh.
Pero nung nakaano na yon, nagpamigay si Father Cosgrave ng absolution dun sa mga namamatay. Pagkakapantay-pantay, isa pang pamana na, hindi mga Spanish minatamata tayo nun. May papakita ko sa inyo. Ang lagi nga nating yung mga masamang praile. Una, hindi naman lahat ng praile ay masama. Nandyan si First Bishop of Manila, Domingo Salazar. Si Domingo Salazar, maganda ho ito papakita ko sa inyo. Maganda tong mga aklat ni Jose Mario Bautista Maximiano. Yung 500 years Roman Catholic. Maganda ito kasi ako nag-intro dito nagbibiro lang ako. Maganda talaga, kaya ako inintrohan. May part 2 yan. May part 2. 500 taong Kristiyano, volume 2. Ito maganda rin. Hindi dapat itatwa at baluktutin ng kasaysayan para makamove on. The church can handle the truth. So may ginawang mga pang-aabuso ang ilang tao ng simbahan, hindi ibig sabihin na mawawalan tayo ng paniniwala sa Diyos at sa ating pananampalataya. So, dito sa aklat ni ni Sir Maximiano, hindi sa pare, nakikita nyo si Domingo Salazar, nagreklamo, Dominikano yan Di ba yung Dominikano, minsan nasama nung sa kasaysayan si Padre Damaso, Franciscano naman yun. Pero laging pinapakita na parang masungit na pare. Hindi naman, may ganun, pero hindi lahat. Hindi karamihan, hindi. Eto. Si Domingo Salazar. Nakita niya yung mga gwardiya, talagang malupit sa mga Indio. Sumulat siya sa hari. Itigil yung mga ganyang pagmamalabis. At nagpatawag siya ng meeting, yung synod, di ba? Alam niyo yung synod, di ba? Synodality. Yung synod of 1582. Para i-resolve paano tatratuhin ng mga Pilipino. Bishop Domingo Salazar. Ano pa? Alam niyo si Pope Paul VI, naalala niyo? Yung corona niya. Di ba kinoronahan siya? Siya yung huling papang kinoronahan Yung triregnum. Binigay niya sa pina-auction niya yung triregnum. Para yung pera, mapunta sa mahirap. Ginawa rin ni Domingo Salazar yan. Yung pectoral cross niya, binenta niya para magkaroon ng pera para sa mga mahihirap. Sino pa? Eto. Si santo na ito Ezekiel Moreno. Ilan parokya ang inikutan niyan dito sa Pilipinas, Naging Paris Priest de las Piñas yan Recoleto. Yung tulay malapit sa St. Joseph, doon sa Bamboo Organ, siyang nagpagawa nun. So yung pari nun, dahil kulang ang gobyerno, yung pari ang ang gobyerno. Yung pari ang public works, sino pang ganyan? Padre Gomez ng Bacoor. Nagpatayo ng mga kalsada yan. So yan, nagrereklamo si Domingo Salazar kay Gomez Perez Dasmariñas. Doon sa mga pang-aabuso. Sino pa? Kilala nyo ito? Si Mother Ignacia. Alam niyo, Mother Ignacia sa ABS-CBN, di ba? Mother Ignacia Street, Quezon City, di ba? Pero hindi naalala ng marami yan kung sino si Mother Ignacia. Sino nga ba si Mother Ignacia? Okay. Si Mother Ignacia, Chinoy. Chinoy. Yuko yan Ignacia Yuko ang pangalan niya. Bininyagan siya kasi yung Binondo, ginawa yon para sa mga Chinese na naging Catholic. So, eto na, si Ignacia, pinanganak yan. Tatay niya Chinese, nanay niya Pinay. So, pinalaki siya, syempre, dahil mayaman sila, ginugroom siya na magpapakasal siya sa isang labuena pamilya, di ba? Para to keep the money in the family, magpakasal kayo doon sa mag-anak ninyo. Sabi? Sa mga mayayaman. Sabi ni Mother Ignacia, parang di ko type.
Nakita niya yung mga madre, ay type. Nagpunta siya sa isang Jesuit priest, si Father Klein. Paul Klein. Sabi ni Paul Klein, hindi naman pwedeng magmadre yung mga India. Tsaka yung mga chick na katulad mo. Mga Chinoy. Wala pang Chinoy nun. Yung mga mistisa sa India, hindi pwede. Pero, ba gusto mag-retreat? So, pinag-retreat niya ngayon. Pinag-retreat niya. So, nagkumuha ng discernment si Madre Ignacia. Itutuloy ko ba ito? Gusto ko mag-madre, pero hindi pwede. Kasi may racial issue. Racist eh. Kastila lang pwede mag-madre nung panahon niya. Pero eventually, tatanggapin din. Bakit? Dahil sa kanya. Nagdasal siya, sabi niya, sa nanay niya, tatay niya, magmamadre po ako. Paano ako magmamadre? Walang tatanggap sa'yo. Di akong gagawa ng aking... So, gumawa siya ng sarili niyang kongregasyon. Actually, siya muna. Tapos may nakakita sa kanya, sinamahan siya, pinapakain niya yung mga may sakit. No? And then eventually, dumami yung kasama niya. Na-inspire. So sabi nila, gawa na tayo ng konstitusyon. Gumawa na siya ng konstitusyon, naaprobahan ng simbahan, at eventually, nagkaroon ng Religiosas de la Virgen Maria. RBM. Tinanggap ang mga Pilipino, Indio, sa pagkamadre. Bakit? Kasi may sense na pagkakapantay-pantay. Di ba si Kristo tinuro din yan? Na tayo ay pantay-pantay. Tayo lahat anak ng Diyos. So, hindi ba yan din yung spirito ng Gombursa? Sabi nila sa mga praile, gawin nyo ng Pilipino ang simbahan. Ipaubayan nyo na sa amin ang leadership ng mga parokya. Nabigyan na yung iba sa amin ng pagkakataon, bigyan naman yung ibang mga Indio priest, saka yung mga sekular. Hindi lang kayong mga nasa orden. So, yung spirito niya, at saka ni Padre Pelaez, yan din yung makikita natin dito. Ang simbahan ay nagturo ng pagkakapantay-pantay. Another lesson from the church, or another pamana, pakikipagkapwa-tao. Narinig ni Manuel Quezon na yung mga Hudyo sa Germany ay inaapi. Tinatanggalan ng trabaho, inahasel, hinuhuli, kinukulong. Ang hindi natin alam, eventually, papatayin sila 6 million. Pero nung inaapi yung mga Hudyo, sabi ni Manuel Quezon, bakit ko naman nahahayaan at hindi tatanggapin ng mga Hudyo dito kung sila ay kakalahi ng ating Panginoon? Alam niyo kung anong nangyari? Pinapunta niya 1,300 na mga Hudyo dito sa Pilipinas. Pinatira niya sa kanyang lupa sa Marikina. Naligtas sila sa Holocaust. Eventually, President Elpidio Quirino, sabi niya, yung mga white Russians sa China na anti-communist, dali natin sa Pilipinas, walang gustong tumanggap sa kanila, at 5,500 sila, papuntahin na natin sa Pilipinas, dito na sila. May santo, Greek Orthodox yan mga yan eh. Yung bishop nila, kasama nila sa Giwan, Eastern Samar. Naging santo yan eh. The wonder worker pa nga yung, nagmimilagro yan eh. Santo ng Greek Orthodox, bishop. Tapos yung mga Vietnam War, sa Vietnam War, yung Indochina, yung mga nabiktima ng gera, boat people ang tawag, pinatira natin yan sa Morong, Bataan. Tapos, binisita sila ni St. John Paul II. Sa Bataan. Pakikibaka. Di ba nabanggit na yung pasyon kanina? Ayon kay Reynaldo Ileto, yung kwento ni Jesus Christ, na nagkatawang tao, inapi, pero bumangon na maguli. Ayan din yung kwento ng bayan natin. So, na-inspire yung mga lumaban para sa pagbabago. Halimbawa, ito po yung tinatawag natin, yung kwento ng Pasko, ginawa nating yan. Yung kwento ng Pasko, ginawa nating pampalakas ng loob sa pakikibaka para sa mas makatwirang lipunan. Bakit? Di ba sa kwento ng Pasko, si Mama Mary, Papa Jesus, walang matirhan,
Mama Mary, Papa Joseph, walang matirahan. Oh. Humanap pa ng silid, sabsaba ng nakuha. Oh. Ang tawag nila doon, yung panunuluyan. Oh. Yung mga urban poor ngayon, anong ginawa nila? Yung panunuluyan, ginawa nilang panunuluyan ng Maralitang Tagalungsod ng Urban Poor Associates. Si Bishop Pabilio, lagi nilang kasama. So, sinasabi nila, hindi mapagpalaya ang Kristyanismo. Pero itong mamamayan, naiintindi nila ang Kristyanismo para gawin nila itong sandata ng pagpapalaya na hindi gumagamit ng dahas. Kaya sinasabi natin, may kaugnayan yung ating revolusyon doon sa kulturang Kristiyano. Oh. Kaya sabi nila yung mga praile, di ba? Inapi nila si Hermano Puli. Si Hermano Puli, isang Katoliko na gusto lamang na magkaroon ng isang grupo ng mga Katoliko, tulad nyo, laiko, hindi siya pinayagan ng mga Kastila. Tapos, sinilusob sila. Nilusob sila, no? Nanalo sila sa isang laban, pero eventually, pinagpapatay sila. Si Hermano Puli, binaril at pinag-chap-chap at nilagay sa mga kawayan. Tapos nilagyan ng karatula. Ako si Hermano Puli, isang erehe, wag tutularan. Dahil gusto lang niyang magkaroon ng grupo ng mga Pilipinong laiko. Kasi si Hermano Puli, yung ginagawa nilang ito, naku, pinatay sila mga kaibigan. Kaya yung meron tayong freedom of religion, gamitin natin yan. Padre Pelaez, nabanggit ko na kanina, sabi niya, makikibaka ako para sa pagkakapantay-pantay ng kaparian sekular at regular. Oh, namatay lang siya nung natibag yung Manila Cathedral, lindol ng 1863. Kaya eventually, napunta, o yung mga kasamahan niya nagpatuloy, Madjoha ay Gombursa, Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora. Pero anong ginawa sa kanila? Gusto lang nila ng pagkakapantay-pantay, sila'y ginarote. Diniin sila sa isang fake news. Fake news. Diniin sila sa isang pag-aalsa sa Cavite na hindi naman nila kagagawan. Alam niyo yung ginawa nila doon? Nagpasok sila ng pare doon sa Cavite Mutiny. Tapos pinakilala nila yun si Padre Burgos. Yun yung isang account. So lahat yung isang tao sinabi niya, ay si Padre Burgos yun yung nagbayad sa akin eh. Hinuli, dinampot tuloy ito. Itong tatlong pare. Ngayong taon na ito, ang kanilang 150th year of their martyrdom. Di ba kaya naglakad yung mga pare, yung Unity Walk, Penitential Walk, from the Manila Cathedral to Luneta to Ermita? Si Padre Burgos, meron siyang friend na pinatuloy niya sa bahay niya noon. Yung taong yun, yung si Kuya ang tawag natin sa kanya, Kuya, may kapatid siya 11 years old. So kinakwentuhan niya tungkol kay Padre Burgos, sa Gombursa, sa injustice. Eventually, yung kapatid niyang maliit, 11 years old, tumanda yun. Eh yung 1872, tsaka yung pangalan ni Padre Burgos, huwag niyo sasabihin yun. Papagalitan kayo. Sabihin, oh, silensyo, shut up. Shut up! Bakit? Baka matulad ka kay Padre Burgos pagka binanggit mo yung pangalan niya. Yung terror de 72, don't talk about it. Alam niyo yung ginawa ng batang yun, nung lumaki? Dinedicate niya yung kanyang second Nobel, El Filibusterismo. So si Kuya Pasiano, sino kapatid? Jose Rizal. Dinedicate niya sa tatlong pare na hindi dapat pag-usapan. Ngayon alam niyo na kung bakit siya pinatay. Inspirasyon ng tatlong pare ng pagkakapantay-pantay ng mga bayani natin. Kabilang na si Emilio Jacinto ng Katipunan na nagsabing kaya namin tinatag ang Katipunan para igante ang pagkamatay ng tatlong pare. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta.
Ayan ang dokumento galing sa Espanya. Oh, sa sulat kamay ni Emilio Jacinto. Tapos makikita nyo, yung values na tinuro sa atin sa simbahan, yan ang values ng Katipunan. Ito po ang dekalogo ng Katipunan ni Andres Bonifacio, ng unang pangulo ng unang pamahalang mapanghimagsik. Sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso at gunam-gunamin sa sarili tuwinan na ang matapat na pagsampalataya sa Kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Mahalin mo ang Diyos, at dahil mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang bayan mo. Dahil pag mahal mo ang bayan mo, mahal mo ang kapwa mo. Hindi mapaghihiwalay yung tatlong pag-ibig na siyang gumabay sa revolusyon. Kaya sinasabi ni Reynaldo Ileto, may kinalaman ng ating pananampalataya sa ating pambansang pagkakatatag, sa pagsilang ng inang bayan. At si Jacinto, ginamit niya ang Biblia para tuligsain yung mga mapang-abuso nung panahon na iyon. Babasahin ko po ang isang sinulat ni Emilio Jacinto sa Diaryong Kalayaan. Sabi niya, so ang kwento, kinikwento ng isang batang lalaki, sa isang babaeng nagpakita sa kanya, si Kalayaan, yung kanyang kwento. Ang sabi, ako, sabi nila, ay nagugutom. At siyang nagturo sa akin na pakainin ng nagugutom ay tumugon. Kainin ng mga labi ng mga mumo sa aming masaganang mga piging, sa aming mariwasang hapag. So yun daw, Fraile o Kastila na nagturo sa atin na pakainin ng nagugutom. Pinakain daw tayo ng mumo. Ang ginagamit niya dito, ginagamit niya yung Biblia. Beatitudes. Hindi, yung isang kwento ni Jesus, di ba? Pinakain niyo ako. Ako ba'y pinakain niyo? Kailan ba namin kayo, kailan ba kayo nagutom? Nung ako'y nasa preso, dinalaw niyo ba ako? Nung ako'y nagutom, pinakain niyo ba ako? Dahil kung sino ang nakikita ninyo sa kapwa niyo at ginawa niyo sa kapwa niyo, ginagawa niyo sa akin. Ba? Sabi ng aking mga kapatid, ako'y nauuhaw, at siyang nagturo sa akin na painumin ng nauuhaw ay tumugon, lagukin ang inyong mga luha at ang pawis sapagkat dudulutan namin kayo ng sapat na kalinga nito. Pinainom yung pawis sa atin? Siyempre, ini-incite mo to revolt yung mga tao, kaya ganito yung wika mo. Hibik ng aking mga kapatid, wala akong damit, ganap na akong hubad. At siyang nagutos sa amin na damitan ng hubad ay tumugon. Ngayon di babalutan ko ang buong katawan ng patong-patong na mga tanikala. Sabi ng aking mga kapatid, nahalay ang aking puri ng isang kura, ng isang Kastila, ng isang mariwasa. At ang hukom na matibay na haligi ng hustisya ay tumutugon. Ang taong iyan ay tulisan, isang bandido at isang masamang tao, ikulong sa piitan. Sasabihin sa aking mga kapatid, kaunting awa at kaunting lingap at mabilisang tutugon ng makapangyarihan at pinunong makatwiran at mabuting loob kung mamahala. Isang kastik. Ang taong yan ay filibustero, isang kaaway ng Diyos at ng Inang Espanya, dalhin sa iligan. Pansinin at pagmasdang mabuti, kalayaan. Pagmasdan at pansinin kung dapat magdamdam ang aking puso at kung may sani ang aking pagluha. So, ang ginagamit ni Jacinto dito, mismong salita ng Kristyanismo para atakihin yung mga umaabuso sa ating bayan nung panahon na iyon. So, bahagi ng pakikibaka natin para sa mas mabuting lipunan ang ating pananampalataya. Dahil ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa kapwa-tao. Sir, makaluma ang taong simbahan Bakit kinontra yung Rizal Law noong 1956 na gusto lang ituro ang noli me tangere at el filibusterismo? Diba? Alam nyo, dahil may mga Katoliko na ayaw dun sa batas na yon dahil baka daw maging erehe yung mga bata pag nabasa si Padre Damaso at yung nagagagawa ni Padre Salvi. May nagsuntukan pa nga sa Kongreso, yung taga Cebu at saka taga Pampanga Nagsuntukan dahil dun sa batas. Isang anti-Rizal Law, isang pro-Rizal Law. Pero eventually, napirmahan pa rin yan, June 12, 1956. Kaya meron tayong Rizal course sa kolehiyo. Bakit ang simbahan ay tumanggi? Anong masama sa Noli? Okay, may sasabihin ako sa inyo, Nung panahon na yan, hindi pa buong Pilipino ang simbahan. Ano ang pinaglaban ng Gombursa, 1872? Pagkakapantay-pantay at pagiging Pilipino ng simbahan.
Kailan nagkaroon ng mga Pilipinong head ng mga orden sa Pilipinas? 1970s lang yung marami. Bago ang 1970s, ang head ng Dominican, Agustinian, lahat ng yan, Jesuita, ay hindi Pilipino. 1970, Dominicano nagkaroon ng Pilipino. Ang Lasal nagkaroon ng Pilipino, si Brother Andrew, 1970. Yun na sinasabi natin. Ngayon, hindi lang natin ginagawang Pilipino ang simbahan. Ang Pilipino, namumuno na rin sa buong simbahan ng sandaigdigan. So, isa sa bahagi ng Curia ngayon, Cardinal Antonio Tagle, dating arsobispo natin dito. Oh, sino pa? Dalawang malaking grupo ng relihiyoso, Dominican, Pilipino ang pinuno. Very Reverend Gerald Timoner III, OP. Sino pa? Brother Armin Luistro, pinakamataas na pinuno ng Brothers of the Christian Schools, Fratres Scholarum Christianarum. O yung Lasal Brothers na tinatawag natin. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ang dami na nating narating bilang Pilipinong Katoliko, mula sa panahon ni Padre Madjoha, Padre Burgos, Padre Gomez at Zamora, hanggang ngayon. Anong hindi nyo ipagdiriwang dyan? Anong sasabihin nyo walang kwenta ang inyong paniniwala at ang kasaysayan ng ating simbahan? Noong 1970s, may mga grupo ng pare, dahil nagkaroon ng diktadura, nagkaroon ng opresyon, hindi may kakailayan, Maraming magandang ginawa ang diktadura ng mga proyekto, pero hindi dapat nating makalimutan na marami ding nangyaring masama. Kaya may mga paring nagbuklod, tinawag ang sariling gumbursa. Naging inspirasyon ng Gomez Burgos Zamora na kapag pinaglaban mo ang bayan mo, ang Diyos, ipaglalaban mo rin ang bayan mo. No? Kaya nga, nung panahon na yon, yung mga madre, alam nyo yung mga human rights victims, walang pumapansin sa kanila. So, anong ginawa? Mga madre ang pumupunta. Mga madre, tinaguyod ng mga pare ang mga laban ng mga urban poor. So, ang mga madre at pare, sila ay nakibaka. Pinakita sa video nyo kanina habang kumakanta kayo ng panapanahon ng pagkakataon. At siyempre, si Cardinal Sin, na sinabi niya, kung magandang ginagawa mo, gobyerno, suportanta ka. Critical collaboration. Pero kapag mali ka, sabihan kita. So kaya naging bayani siya ng EDSA Revolution. Para siyang babaylan na tinawag ang bayan ng Diyos at sila ay nakibaka. At nung revolusyon, imbis na ang dala-dala ng mga tao ay mga granada, baril, anong dala-dala nila? Mama Mary, Santo Niño, Manawag, kumpleto. Jesus Christ, kumpleto lahat. Pati mga protestante pumunta, pati mga Muslim nandoon. Pero ang simbahan, napakalaki ng papel. At hindi dapat may pagkailang magandang papel ng simbahan na yan. Alam, maganda sa simbahan, ito ang isa pang pamana ng simbahan sa atin. Tinuturuan niya tayong huwag itatwa ang kasaysayan. Matuto tayo dito. Sabi niya, totoong nangyari yung mga pang-aabuso. Humihingi kami ng tawad. Inabuso namin ang mga nasa kolonya, humihingi kami ng tawad. May mga tao na inabuso ang pangalan ni Kristo, humihingi kami ng tawad. Kasi pag humingi ka ng tawad, ibig sabihin, matututo ka. Yun ang gusto ko sa simbahang Katolika. Sa Second Vatican Council, sumusunod sa pagbabago, ang diwa ay hindi mawawala. Ang doktrina ay hindi mawawala. Hindi tatalikod sa aral. Pero sa approach, nagbabago din. Freedom of religion ay kinikilala na ngayon ng simbahang Katolika after Vatican II. Ganun din ang pagiging Kristiyano din ng mga protestanteng katulad ko. Na ang tawag nyo na sa akin ay hindi erehe, kundi isang napahiwalay lamang na kapatid. Niyayakap ang ekumenismo. Bakit? Kasi mas maganda na nagkakaintindihan tayo kaysa sa hindi tayo nagkakaintindihan. At sa gusaling ito, sa lugar na ito, sa POC na ito, kung saan ako nagsasalita, matapos ang People Power Revolution, ilang taon after that, nagpulong ang mga pare at obispo, no? Noong 1991,
January 20, birthday ko January 19, ano? January 20 to 17 February. Ano yung 17 February? January 20, Feast of the Santo Niño. 17 February, pagbitay sa Gombursa, ginanap yung tinatawag na Second Plenary Council of the Philippines sa lugar na ito. Oh? At dito sa lugar na ito, umalingaw-ngaw ang isang doctrine, ang isang paniniwala ng simbahang Pilipino. The preferential option for the poor. Ang simbahan ito ay simbahan ng mga maliliit. Ang simbahan na ito ay simbahan ng mga nasa laylayan. Ang simbahan na ito ay simbahan ng mga maralita. Tinatanggap po sila sa simbahan ito. Natuto ang simbahan. Bakit? Kung dati may ilang taong simbahan, nagiging balakid sa hustisya. Noong panahon ng kolonyalismo. Ngayon, ang simbahan, kapag isyong panlipunan, hindi na nanahimik. Bakit? Hindi pa mumulitika yun. Kailangan sumalin ng simbahan sa politika dahil ang politika ay bahagi ng buhay at ang buhay ay kailangan nasa tama. Yung tinatawag na gusto ni Pope Francis, synodality. Pero yung synod dati, tinatawag lang yung taong simbahan ng synod. Pero ngayon, ng synodality, lahat tayo. Pati yung mga hindi kasama sa paniniwala, kinakausap. Magkaintindihan tayo, mag-usap tayo. Bakit ngayon ng mundong ito, madaming nag-aaway-away, hindi na kasi tayo nakikinig sa isa't isa. Makinig, makipag-usap, synodality. Natuto ang simbahan. Kasi dati ang gusto ng simbahan, ako lang ang tama. Bakit? Naniniwala siya sa Diyos ang kapangyarihan niya eh. But humble enough to know. Ngayon, kailangan makinig tayo. Huling-huli, katatagan. Pamana ng simbahan ang katatagan. Bakit? Dahil may paniniwala tayo sa Diyos. Sa dami ng mga natural calamities, alam niyo, climate change, tayo ang pinakamalaking apektado, Pilipinas. Tayo ang pinakamaraming bagyo na dumadaan. Pero sa kabila ng mga lindol, bagyo, Mount Pinatubo, lahat ng yan, yung pananampalataya natin na naging angkla natin. At nagiging angkla din tayo ng isa't isa. Bakit? Kasi may mga komunidad. Kayo, may mga komunidad dito sa Laypors, sa iba't ibang parokya, yung mga BCC. Sabi ni Monsignor Ding sa isang interview, Coronel, dati ng Quiapo Church, mahilig tayo magtayo ng tore ng Babel sa mundo. Binibuild natin philosophy, rationalism. Diba? Pero ang nangyari, nagkaroon tayo ng pride, hindi pa rin natin maabot ang kaginhawaan. Anong offering ng simbahan? Ang komunidad. Diba, talino ng tao pero nagkakagera pa din? Ang talino ng tao pero may inaapi pa rin? Pero yung komunidad, ang sinasabi niya, diba, nag-emerge yung mga komunidad after the Tower of Babel. Sina Abraham nag-emerge. No? So yung sa gitna ng magulong mundo ngayon, nag-o-offer ang simbahan ng mga komunidad para doon tayo magpalakas ng loob, doon tayo humugot ng lakas sa isa't isa. Kung titignan mo, kahit sa panahon ng COVID-19, na hindi tayo magkasama-sama, lalong tumaas yung engagement sa OFW ng Quiapo Church. At saka maganda dyan, yung mga walang simbahan sa mga Arabian countries na hindi makapagsimba, nakakapagsimba sa FB. Kaya nga sabi ni Monsignor Dig, tagalugin nyo lahat ng nakasulat dyan para walang maintindihan yung foreigner. Para makapagmisa ang mga Pilipino. 43 million views, 49 million engagement, January of 2021. Naging top influencer at media channel ang Quiapo Church sa panahon ng pandemya. Naging bukal ng kapahingahan, ng puso, ng isip, ng kaluluwa. Kaya, makikita nyo, ganun din. Bakit nagiging matatag tayo? Dahil ang simbahan, sa simbahang ito, nagtutulungan tayo. Nagbibigay kayo sa simbahan, ang simbahan tutulong din sa mga nasalanta, sa mga maralita. Alam niyo si Padre Rick Valencia, hindi lang siya tumulong sa mga sa mga taong walang pagkain ayuda ng COVID-19. Tinawagan ko 'yan kasi hindi mapagmisahan, gustong pagmisahan yung isang namatay na yung tatay nung ex ko. Tinawagan ko si Padre Rick, pwede bang pagmisahan? Saan ang address? Pupunta ako.
Puro lockdown nun. Caritas siya, makakalusot siya. Nagpunta doon ang Father Rick nagmisa. Salamat sa Diyos. Ang laking bagay po yung ganoon na pagtulong ng mga pare, religious at laiko. Sabi nga ni Alex Lacson sa 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. Yung number 7 niya, support your church because it supports the poor. Magbigay kayo ng tulong sa inyong simbahan. Kaya po, ano bang dapat nating ipagdiwang? Sana nasagot na natin ang tanong na yan. Bakit tayo nagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya? Dahil napakaraming pamana ng simbahan. At yung pamana na ito, kultura, pista, edukasyon, sakripisyo, pagkakapantay-pantay, pakikipagkapwa-tao, pakikibakat, katatagan. Ito'y naging salamin ng ating sariling pagkakakilanlan. Yun ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay salamin natin. Tayo yan. Yung kultura natin, tayo yan. Yung paniniwala natin, tayo yan. So, paano mo masasabi nakalimutan natin ang kasaysayan ng simbahan? Ngayon, ang simbahan at ang ating pananampalataya ay kasama natin sa ating buong kwento ng pagiging bansa. Tandaan natin, hindi natin kailangang itatwa at baluktutin ang nakaraan. Tanggapin natin ito, harapin natin ito. Mas lalong magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Dahil natuto tayo at nakilala natin ang ating sarili. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Mga kaibigan, ang Simbahang Katolika po sa Pilipinas, hindi na natin maikakaila ang matinding kontribusyon nito sa ating bayan. At nawa ay magpatuloy ang pakikipag-ugnayan, pakikipagkapwa ng simbahan na ito sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga pananampalataya dito sa Pilipinas. Tulad nga ng bilin sa atin ni Pope Francis. Ako po si Xiao Chua, and that was Xiao Time. It's Xiao Time!